gamit ko? Inaayos ko. Madudumi na yan, di ba? Lalabas ko sana. May papaho ng babae. Yung taong tinulungan nating makalahit. Kasama mo ba? Hindi pa po eh. Naiinit na. Napansin ni Bubbles na tela hindi pa nga natutulog itong si Tanggol kahit gabing-gabi na, kung kaya't ito'y kanyang kinausap. Tinanong niya kung sino na naman ang kanyang iniisip, kung si Mokang ba na naman. Ngunit hindi, ang iniisip nga ni Tanggol ay ang kanyang mga tropa, sapagkat nangako siya na gagawin ng lahat-lahat nang sa ganun matulungan sila na makahanap ng magandang abogado nang makalabas na rin sila. Kaya naman, kailangan niya magtrabaho nang sa ganun matupad niya ang kanyang pangako sa kanyang tropa. Malalim ang kanilang usapan. Dugtong nga din itong si Bubbles na inisip din niya ang kanyang lolo at ganun din sa kanya na umaasa din siya na balang araw ay makalaya din ng kanyang lolo at sanang araw sa paglaya ng kanyang lolo ay sabay sa kanyang tropa para mas masaya. Kung kaya't naisipan na nga ng dalawa na mag-inuman na muna pampalipas ng oras habang sila ay nag-uusap. Ito nga ay sinabi nitong si Tanggol na tama nga sinabi nitong si Marcelo na hindi niya maipaghiganti itong si Mokang hanggat hindi siya naging ganap na mayaman o makapangyarihan. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat-lahat nang sa ganon mabalikan niya at kaya na niyang ipaghiganti ang kamatayan ni Mokang dahil hindi nga siya matatahimik hanggat hindi niya mabibigyan ng hustisya. Tulala na lamang itong si Bubbles sa kanyang mga narinig dahil kahit anong gawin niya ay hindi mabura-bura sa isip ni Tanggol ang kanyang dating jowa na ito ang si Mokang. Kung kaya sabi niya ay cheers na lang. At ang pinakamasakit na parte ay hanggang ngayon friends lang talaga ang tingin ni Tanggol sa kanya. Kung kaya ang nagawa si Bubbles kundi suportahan na lang kung ano ang kagustuhan nga nitong si Tanggol. At umaasa siya na balang araw ay makakalimutan na rin ni Tanggol itong si Mokang at magawa din siyang mahalin nito. Hindi siya nawawala ng pag-asa at dinadasal niya yun. Bilang banda, ito namang mapangahas na si David ay talagang walang kadala-dala. Kahit nasuntok pa siya ni Pablo o anumang nangyari sa kanya ay hindi makakapigil ang lahat-lahat sa kanyang kagustuhan na ligawan nga itong si Catherine. At nagtapat na rin siya kay Ramon. Si Ramon naman ay natutuwa sa ginawa nitong si David dahil makapangyarihan at dahil sa kaaliansan nila ito sa negosyo, kung kaya't botong-boto siya sa gagawin nitong si David kay Catherine. Hindi siya ng pahintulot dito sa kanyang lolo at dito sa kanyang papa. Hindi naman ito tumanggi dahil gustong-gusto ni Ramon ang mga kabalyero dahil nga sa makapangyarihan din ito kagaya nila. Kung magkasama ang kanilang mga anak ay natitiyak ni Ramon na magiging mas makapangyarihan sila kapag sila ay nagsanib. Talaga naman kung ano ang puno siyang bunga dahil walang pinagkaiba si David sa ginagawa ng kanyang ama na kahit meron na itong asawa at isa pang tinuturing na pulis ay nakakuha pa nito na lokohin ng kanyang asawa na napakabait kundi ito nga si Marites. Ngunit hanggang kailan nga ba ang kanilang pagpapanggap? Unti-unti na ngang nalalaman din ni Marites ang ginagawa nga nitong si Rigor dahil na rin sa kakaibang kilos nito. Sa kabilang banda, ang pagmamarites naman ni Beng ay laking tulong dito kay Marites nang sa ganon mausisa ang kanyang asawa at matuklasan ang katotohanan. Ngunit dito nga kina Bubbles sa Tanggol ay patuloy pa rin itong nakatingin itong si Beng. Kaya naman itong si Bubbles ay nagbabala dito kay Tanggol na huwag masyadong magtiwala dito kay Beng. Lalo't alam niya na ito nga si Beng ay nagtatrabaho dun sa dating asawa ni Mokang. Kung kaya't hindi rin ito mapagkakatiwalaan, maaring naniniktik ito sa kanila.